Kakabalaybay po natin dyan. Yan. Kamusta po yung inyong magdamag? Kayo po ba inuulan din dyan na sobrang lakas? Talagang ilang araw na pong nagsasuffer na gantong kalagayan ng panahon, bagyo. Kaya ito, lumabas tayo, bibili tayo ng ng ating gagawin pang aris caldo. Pero titingnan natin yung mga ganap dito sa creek. Doon tayo dadaan, tingnan natin kung bumaha, kung malakas ang tubig baha. At ingat po tayo palagi kung saan man dako ng Pilipinas kayo nandun. Talagang malakas po yung ulan magdamag. Ayan ang ganap dito mga kabalaybay. Ayan. Napakakulimlim ng panahon, pabagsak-bagsak pa yung ulan. Tuloy pa rin ang bagsak, kaya malamang sa hindi talagang maraming lugar na binaha. Lalo na dyan sa may parte ng Malbar, Batangas, talagang nakita ko yung mga live nila. Saka may day talagang binabaha sila. Ingat kayo palagi, malamang magdamag na hindi kayo nakatulog niyan sa pagbabantay. Kaya ingat lamang. Ito, kung napapansin ninyo, marami ng mga sanga-sangat mga dahon na nagbagsakan. Ito yung sinasabi kong creek. Ay, okay, sa ngayon okay, maganda yung at hindi siya malakas ang tubig baha, o kagabi malakas ang tubig. Pero dati nung kalakasan ng bagyo na nakaraang panahon, nakaraang taon, talagang halos mapuno-puno na tong creek na to. Pero hindi naman to napupuno talaga ng puno. Halos hanggang diyan lamang sa may convert na yan. Pero sa ngayon, okay, mapalad at ganyan lamang ang tubig. Yung tubig na yan ay nanggaling pa doon sa may Nubali sa taas. Ayan. Good morning po. Ayan. Galing yan doon sa taas sa may Nubali, nagpapunta yan dito sa may Canlubang. Kaya dire-diretso yung tubig, maganda yung drainage dito. Ayan, tingnan natin doon mga kabalaybay sa bandang yan. Ayun, nakapayong tayo at hindi na tayo nagkapote kasi hindi naman kasi nung malakas ang ulan at papatak-patak lamang. Pero sa buong magdamag ay nakaranas tayo ng talagang malakas na hangin. Nararamdaman ko habang natutulog. Hindi nga ako nakatulog ng ayos dahil sa pagbabantay din ng ating panahon. Baka mamaya-maya ay lumakas at hindi natin alam kung anong sitwasyon. Pero so far naman maganda yung kalagayan ng panahon, na ganito lamang ang nangyari dito sa barangay Canlubang, Kapayapaan. Okay, tingnan nyo yung mga punot at okay naman. Hindi naman kalakasan yung hangin kasi maganda pa yung dahil makikita mo dito kung yan ibaha, yung mga damong yan, yung mga nakapaligid, ayan may ibon pa doon. Yung mga damong yan, kung yan ibaha, talagang yan ay naayon papunta doon. Pero sa ngayon, maganda yung takbo ng daloy ng tubig at hindi nagbara dito sa may creek. Ito yung creek na kung saan lahat ng bahay dito sa Kapayapaan ay dito dumadaloy lahat ng tubig. Ayan, maganda. Tingnan natin doon sa parting yon. At itong dadaanan natin, dapat doon ako pumunta sa may palengke dito sa may amin. Pero sa gusto nating makita at gusto kong maipakita sa inyo kung anong kalagayan ng panahon at ganap dito sa barangay Canlubang ay i-videohan po natin at i-vlog po natin yan. Ayan, at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa paglalakad at ang tuloy pa rin po yung bagsak ng ulan. Pero ganyan lamang, mahina pero dire-diretso. Napapansin ninyo dito sa aking nilalakaran ay halos wala na tayo makakasalubong na tao dahil talagang masarap talagang matulog o magbalot ng kumot pag ganito ang panahon na umuulan at pumapatak-patak, tapos may malamig na hangin. Ayan,
talagang hanggat maaari kung wala kayong importanteng pupuntahan o lalakarin ngayong mga araw na to, kung maaari magpahinga na lamang tayo sa loob ng ating tahanan na tayo ay mag ano na lang, mag pahinga ngayong araw na to, at nang sa ganon ay maging safe tayo, kasi maraming lugar din sa dito sa Pilipinas na binabaha. Maraming lugar din na mataas ang baha, kaya hindi natin alam ang sitwasyon at baka ma-stranded tayo kung may dala tayong sasakyan, o di kaya mataas na baha yung ating sasagupain, kasi hindi tulad ng ganito, medyo banayad lamang yung baha, medyo banayad lamang yung takbo ng tubig, kaya okay, kalmado yung lahat yan pag ganyan. Pero so nakikita natin sa dumaan sa ating newsfeed, sa ating Facebook, nakikita natin na rumaragasa yung baha at halos tangayin na yung sasakyan. Sa ilang araw na pag-ulan, sa ilang araw na buhos ng ulan na dahil sa bagyong bagyong Karina, ayan ang sitwasyon, at talagang tuloy-tuloy pa rin ang agos ng tubig dito. Okay, yon mga kabalaybay, at doon titingnan natin sa bandang dulo kung ano sitwasyon. Pero so far nakikita ninyo naman yung mga dahon dito at mga puno ay halos okay naman at nakatayo at walang pumapatak ng mga sanga, dahil hindi naman ganun kalakas ang hangin na dumating dito. Ayan, ingat po tayo palagi kung saan man po tayong naroroon sa dako ng Pilipinas na talagang binabaha at binabagyo. Ingat po tayo, at hanggat maaari wag na po tayo lumabas ng bahay kung wala importanteng pupuntahan. Okay po, at tingnan po natin doon sa bandang dulo kung tayo makakapag-vlog at ano pa yung ating makikita at mga ganap doon. At magandang umaga at keep safe po sa atin lahat. Habang tayo ay naglalakad, lumalakas at ito yung ating dinaraanan na talagang dire-diretso yung pagpatak ng buhos ng ulan. Kanina may hinahinaya nang tayo umalis, pero sa ngayon ito medyo lumalakas-lakas at malamang sa hindi ito ay nagtutuloy-tuloy pa rin, kasi tingnan nyo naman yung sitwasyon, yung kalangitan, napakadilim pa rin. Ayun, nandito na tayo sa palengke at tayo bibili na ng ating bakay. Pambala ko sana tayong panlugaw lang, pero naisip ko na magluluto rin tayo ng babaunin ni Daniela, kaya bumili na ako ng isang buong manok ating ibababad at parang chicken inasal. Yan, ito nga po pala yung malapit ng buksan, Nakalamba City Hospital. Yan, napakalaking hospital, dito po yan sa Kapayapaan, katabi po siya ng Iglesia ni Cristo. Ayan, ito po yung palengke, yung dito po tayo bibili ng ating mga pabrikado. Yan, bili rin po tayo ng kalamansi dito po. Ay, ganda. Magkano po kalamansi? Pili tayo, ay maliliit na. Pili tayo na medyo malaki-laki. Medyo maliliit na. Tingin tayo dito kabila. Maliliit ang kalamansi, kaya pili tayo na medyo malaki-laki. Posing, magkano ang kalamansi? 130 o kuya. 130? Maliliit na, no? Mga huling puti na siguro to, Pinuwersa na to, Tingin ako dito sa iba, baka may medyo malaki-laki. May tanglad kayo? Yan, boss, yan lang. Medyo ano na rin. Nako, medyo ano na rin pala. Oo. Sige. Ayan. Magandang umuulan talaga. Talaga medyo mahal yung mga... Yan. Lumakas ang hangin dito.
ang payong natin. Ngayon, magkano pong kalamansi? 130. Puro mga mamasama sana. Ito medyo malaki-laki ng kaunti kaya pili tayo dito. May tanglad kayo? Ah, 130 ang kalamansi, mga kabalaybay. Malakas ang hangin, oh. Tinatali yung ating payong. Ayan, oh. Malakas ang hangin. Biglang lalakas, maya-maya biglang titigil. Kaya ingat po tayo palagi. Lagi po tayo magdala ng payong o kapote natin pang saklob, pang suporta sa ating katawan. Ayan, at nandito na po tayo sa bahay. Tingnan po natin itong ating bayabas. Ay, okay naman at hindi naman talaga nagputol-putol yung mga sanga. Ayan. Ayun, at nandito na po tayo sa bahay at talaga nakita po natin yung ganap doon sa labas hanggang doon sa palengke at talagang malakas pa rin yung ihip ng hangin at patak ng ulan, pabadya-badya. Kaya ito ang masarap ngayon ay nagpiprito si Ella ng itlog. Yan. Ito ng anak ko eh. Oh. Tatakuton. Piprito siya ng itlog at ngayon ay ito, magluluto naman tayo ng magpiprepare tayo ng ating pang rescaldo. Yan, mamaya. At hanggang dito na lamang po yung ating vlog at ingat po tayo palagi. At kung wala naman pong importante yung pupuntahan ay huwag na po tayo lumabas ng bahay. Keep safe po everyone at magandang umaga po. God bless.